Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi rin po sa mga kapatid po nating nakikisa sa Facebook Live. At tayo po ay tumayo at basahin po natin ang awit 139 verse 1 to 6. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yung aking sasabihin, alam mo nang lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa aking nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyong karunungan. Tayo po ay sama-samang manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Ama sa pagkakataon na muli po kaming magkatipon-tipon para po sa panalanginan sa prayer meeting. Salamat po Panginoon sa mga pagpapala na hindi man po karapat-dapat ay patuloy mo pong ipinagkakalob sa iyong mga anak. Salamat din po Ama sa pag-iingat, sa kalakasan, sa kagalingan sa mga karamdaman, sa mga pagsubok sa buhay na patuloy mo po kaming binibigyan ng katatagan, lakas ng loob at patuloy na kaliwanagan ng pag-iisip at patuloy na manghawak Panginoon sa iyong mga salita. Salamat po Panginoon sa presensya ng bawat isa. Salamat Lord dahil kalakasan po ng bawat isa yung kanila pong mga patotoo, yung kanila pong pag-attend ng prayer meeting. Malaking encouragement po sa bawat isa. Ama, dumadalangin po kami na patuloy mo po kaming patawarin sa mga nagawa po naming kasalanan. Pakalinisin mo po kami ng iyong banal na dugo at magi po kaming karapat-dapat sa gabing ito. Dinadalangin din po namin, Ama, na pangunahan mo po ang mga anak mo na natatayo dito sa harapan, sa song leader, sa anak mo na gagamiting mensahero sa gabing ito. Itago mo po siya sa iyong likuran at ikaw lamang po, Panginoon, ang mag-glorify sa kanyang buhay. Maraming po amang salamat sa oras na ito. Nawa, Panginoon, ay magdulot po ito ng kagalakan sa iyo, sa aming pagsama-samang ito, sa aming pong pagpapanalanginan, sa aming pong pagpapasalamat. Ikaw lamang po ang tunay na maitaas sa buhay po ng bawat isa. Maraming po amang salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon naman po ay papangunahan po tayo ni Sister Rosien. Magandang umaga po sa bawat isa. Batiin po natin ng ating mga katabi din na magandang hapon po pala, magandang hapon. Batiin po natin ang ating mga kabi na magandang hapon. Yan. Sabi po sa Psalm 63 verses 1 to 4, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, aking hahanapin ka ng maaga, ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, ang laman ko'y nananabik sa iyo, sa isang tuyo at tigang na lupain na walang tubig. Upang makita ko ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian, na gaya ng aking nakita sa iyo sa santuaryo, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay maigi kaysa buhay, pupurihin ka ng aking mga labi. Sa gayo'y pupurihin kita habang ako'y nabubuhay, aking itataas ang aking mga kamay sa iyong pangalan. Tayo po ay magpuri ngayong hapon na ito. Ibigay natin lahat ng nararapat na papuri para sa ating Panginoon ngayong hapong ito. Awitin po natin ang every praise. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah.
is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Minsan pa po. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise, 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 every praise is to our God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at patuloy po natin siyang awitan. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see
tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila, kami po ay lumalapit sa inyo sa panalangin. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng biyaya, Panginoon, sa buhay na binigay at pinagkatiwala mo sa amin. Panginoon, binibigay namin ang lahat ng papuri, Panginoon, na meron kami ngayon, Panginoon. Kami po ay patawarin niyo sa aming mga kasalanan at tanggapin niyo po ang aming pag-aawitan, pagsamba ngayong hapon na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Sister Roshen. Ngayon man po ay dadako tayo sa ating pasasalamat. Ito man po ay blessing, ito man po ay pagkakasakit, ito man po ay pagsubok sa buhay. Maari po natin itong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Ako na po ang mauna, dahil wala pong mauna. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga blessing na ibinibigay niya sa amin. Hindi niya kami pinagkukulang kahit na si Nonong mapakahina ng pasada. Hindi niya kami pinapabayaan sa pinansyal. Salamat din sa Panginoon sa kalakasan na ipinagkakalob niya sa akin. Salamat sa mga kapatid na tumutulong po dito na maglinis kasi niring nagdaang linggo, napakadumi po kasi may ginagawa po dito sa church. Salamat po kasi hindi ko po makakayang maglinis. Kung hindi po niyo ako tinulungan, maraming pong salamat sa inyo. Salamat din po sa Panginoon sa mga hindi magandang nangyayari sa buhay ko, na patuloy po yung nagiging kalakasan para mahayag si Lord sa aking buhay sa mga kahinaan ko. Siya yung nagiging kalakasan ko. Sa Diyos po ang papurit pasasalamat. Tayo na po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng pagpapala na pinagkakaloob niya. Lalo po na po dun sa nagdaang operasyon po ng nanay ko sa kaliwang mata. Kung natatandaan niyo po, yung nakaraang mata naman ang inoperahan. Ngayon naman po yung kabila naman kasi totally bulag na yung isang mata dahil sa katarata. Salamat po at nakaraos dahil wala nang pong naging komplikasyon. Ganon din po sa pinansyal, naging maayos naman po. Kahit na po yung isa pong pinakikisama ko sa prayer, yung aking apo na ooperahan din dahil sa kanyang sinus, hanggang ngayon po namamaga yung kanyang gilid ng tenga. Kaya puro antibiotic po ibinibigay ng doktor. Kaya lang itong huli, hindi na tinatabla ng antibiotic. Kaya iniintay na lang humupa ulit yung pamamaga. Nakakadalawang na po yun, reschedule na sa Philippine Children sa Quezon City. Kaya po pakisama na lang po ulit sa prayer para po maoperahan na po. 1 year and a half years old lang ho siya, kaya nakakaawa po pagka ganong kaliit na bata na. Pero ganun pa man din ho, alam ko, baka po meron pang dapat ayusin na bago siya maoperahan. Kaya po, ayun, salamat pa rin po sa Panginoon. Kaya hindi po ako magsasawang manalangin. At pakisama naman po ulit sa prayer niyo po. Sa Diyos po ang papuri. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Nagpupuri na nagpapasalamat po ako kay Lord sa 34 years na buhay na pinagkaloob niyo sa akin.
Ayun, maraming salamat kay Lord sa kalakasan, kahit hikain. Di po ako inaatake ngayon. Maraming salamat sa pag-iingat niyo sa akin na grabe yung pagpapala sa akin talaga niyo sa 34 years na buhay na pinagkaloob niyo sa akin. And kahapon, kahit po malayo kami, maraming salamat po sa mga taong nagbigay ng time, effort, bumiyahe sa aming bahay. Naging blessing po kayo lahat sa akin. Naging masaya ang aking 34th birthday kasama aming pamilya at malalapit po sa aking buhay, Lord. Maraming salamat kay Lord sa pinahiram niyang buhay. Ayun po eh. Kasi, di ba po, hindi natin alam yung buhay, bigla may magugulat na, bigla na aksidente, mamamatay o ano. Pero thank you Lord kasi ito, 34 years ako, and sana, praying na umabot ako senior. Wala po nakakalam ng buhay, pero praise God po sa buhay na pinahirap po niya sa akin. To God be the glory po. Sister, definitely. Definitely aabot ka. Good evening sa lahat po. Nais ko lang po magpasalamat sa Panginoon dahil sa kabutihan niya at andito ulit ako. At siguro 2 Sundays ago, hindi po ako naka-attend dahil po hindi po ako makalakad. Pagka po sinumpong po ako ng pain, hindi po ako makakilos. Minsan 4 days, ganon. Meron lang isang movement na magkamali ako. Grabe po yung effect. So, kahit magwalis po, bawal po sa akin magwalis kasi twice na po akong ganon. Nagwalis lang ako. The next thing I know, 4 days ka nang hindi makakilos. Tapos po, ang ano po doon na-share ko na to sa ka-group mates ko, hindi po ako pwedeng uminom ng anything na for pain relief kasi po allergic po ako doon. Kahit na nga po naoperahan na ako, talagang twice ako muntik mamatay after ng operation kasi hindi nila alam na, wala sa listahan ko na bawal ako doon sa gamot na ganon. Binigay nila sa akin, muntik po ako mamatay twice doon sa after ng operation ko. Pero anyway po, ganito po yung naalala ko habang nagsishare si ate, no? Si Sister Baby, Annie. Tsaka si ate din. No, na inaalaw ng God yung ating mga pain, yung ating mga sakit-sakit. Naalala ko lang yung isang kwento sa Bible. May nagtanong kasi na, bakit? Ang sagot ay, so that you may glorify the Father in heaven. So, every time na meron pong akong gino-go to, hindi lang po 10 daliri ko yung na-experience ko na healing, supernatural healings. Hindi ko na po kukwento, pero yun lang po, in everything that we go through, whether it be our health or kahit ano pa yan, in the end, ang kinaaanuhan doon that we may glorify God. So sa lahat po, I would say, sa lahat po ng dinadanas ko, I just want to say, I give glory to God kasi napakabuti po niya sa akin at sa ating lahat. To God be the glory. Good evening po. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa pag-iingat niya. Dahil recently po, doon po sa parking space ni Doc sa clinic, nabagsakan po ng bakal yung sasakyan niya. Nakabubong pa po siya noon. So nabutas yung bubong, dumiretso dun sa sasakyan niya. So sabi nga namin, kung na-late lang kami, even a second, kahit sino sa amin dalawa pwedeng tamaan nun. Ang laki po kasi nun kasi may ginagawang construction sa kabila. So, pinagpapasalamat kayo sa Panginoon kahit yung stress na naging dulot nun dahil ang daming inaasikaso, insurance, kakausapin mo yung may-ari nung kabila, Chinese, hindi kami nagkakaintindihan, ayaw na nilang kausapin, ako ang kumakausap, ako ang
parang pamagitan. Pero pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon kasi everyday na kahit iniisip ko parang walang mangyayari sa akin doon bukod sa mahawaan ka ng sakit. Pero yun pala, meron at meron pa rin ganun na possible na kung hindi talaga, hindi ka iingatan ni Lord, talagang pwede kang maaksidente. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Wala na po pong magpapasalamat. Tayo na po kayo, wag na po kayong mahiya. Kung wala na, ay, Jasya. Tayo ka na, Jas. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako din po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa time po na binigay niya po sa aming family. Nakasama po namin si Mami sa Bautista family. Tapos, ayun po, sa pag-iingat niya po sa amin at sa another year na binigay niya po kay Lola. To God be the glory po. Kung wala na po, hinihilingan ko po si Pastor Daniel para po sa prayer of thanksgiving. Tayo po tayo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, kami po ay muli nandirito sa inyong harapan. Kami po ay nagkatipon-tipon po upang itaas po kayo sa mga buhay po namin. Salamat po sa inyong pagpapala, sa inyong pag-ibig, sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan po na hindi po nagmamaliw sa amin. Na kahit kami po ay hindi faithful, nagkukulang, madalas nagkakasala sa inyo, pero lagi pa rin pong naka-reach out yung kamay niyo po sa amin upang abutin po kami. Maraming salamat po sa mga pagpapala po na tanggap po namin all throughout the week. Sa kagalingan, sa answered prayers, maging sa protection, Panginoon, na kami po ay malayo sa disgrasya at kapahamakan na dulot po ng kasamaan at mga kaaway na nasa paligid po namin. Thank you for the testimonies of our brethren, Panginoon, mga kapatid namin sa pananampalataya, na kami po ay na-encourage na magpatuloy at muli na saksihan namin yung kabutihan niyo po sa buhay po ng aming mga kapatid. We pray na kayo po ang patuloy na mangusap sa amin at kayo po ang siyang umaliw sa amin ngayong gabi. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay ating pong pakinggan ang makapangyarihang salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ni Brother Ronel. Magandang gabi po sa bawat isa. Ayan. Kami, ipagpapatuloy ko lang din yung pasasalamat. Nung last Wednesday ay wala kami as family. Naglakwatsa. Salamat dahil mayroong pag-ibig na pinagsasaluhan. Amen po ba? Pag walang pag-ibig. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat. Salamat sa kanyang provision sa amin. Salamat sa lahat ng kanyang ginagawa sa aking family. So, mahal, happy anniversary ulit. Okay. Mahal pa rin. Hanggang ngayon, mahal pa rin. Hindi na. Oh, kahit galit yan, mahal pa rin lagi ang tawag. Amen. So, lahat ng malaya ay magsabi ng amen. Yun. Ay, tapos na po.
Tapos na po tayo dun sa ating tema last month, di po ba? Okay, so deliverance. We have been delivered. Amen? Wala na sa atin yung, wala na yung tanikala. Amen? Wala na yung gapos ng kasalanan. Malaya na tayo doon. Mayroon pa ring hatak ng flesh sa atin. Pero kaya, sapagkat tayo ay malaya. Pero kung matigas ang ulo, mababaong ka roon. Di ba? So sa gabing ito ay tayo naman po ay dumako sa ating pag-aaral at this time, stewardship. Tama, hindi po ba? Ang isang taong malaya ay isang mabuting at tapat na katiwala. Amen. So stewardship, katiwala o pangangasiwa. Amen. Sa bagay na iyan. So, kung ating iisipin ng mabuti mga kapatid, ano po bang meron tayo na totoong sa atin? Kung iisipin lang natin, ano ba meron ako? Ay, sasakyan. Marahil sabihin mo, meron akong buhay, lakas, trabaho. Oh. Hindi po ba? So, talento. So, yung mga yan ay sasabihin nating atin. Pero ang katotohanan ay wala. Amen po ba? Wala eh. Wala talaga tayong masasabing atin. Kahit si Job ay nagsabi, di ba? Hubad ako na lumabas. Okay, sa tiyan o sa sinapupunan ng aking ina, ako ay hubad din na babalik doon. Di ba? Sabi ni Job, wala talaga eh. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Matapos na maranasan ni Job ang lahat ng trahedya sa kanyang buhay na pinahintulutan ng Panginoon. Anong meron tayo ngayon? Buhay, lakas, oras, salapi o kayamanan? Pagkakataon kaya o kaya ay kakayahan? Ito ay biyaya o blessing ng Diyos. Hindi ito sa atin at ipinagkatiwala lamang niya sa atin. Sa gabing ito ay makikita natin kung paano dapat na ang ipinagkatiwala ng Panginoon sa ating buhay ay kailangan na maging matapat tayo sa pangangasiwa rito. At ito ay matatagpuan natin ng ating pag-aaral sa Matthew chapter 25, 14 hanggang 40. Sa English, the parable of the talents. Ito ay alam na nating lahat. O kaya naman ay ang talinhaga ng mga talento. O kaya naman ay talinhaga ng 3 alipin. Maraming pwede nating itawag na pamagat. Itong the parable of talents ay talinhaga. Ang totoo niya na hindi tungkol sa tinatawag na talento. Hindi ito tungkol sa talento ng pagsayaw, pag-awit, pag-evangelize, pagmi-ministry, yung may mga bagay na may kinalaman sa ating paglilingkod sa iglesia. Hindi ito yung talento na sinasabi na ganoon. Ang sinasabing talent dito or talento, ito yung kayamanan. Ito yung kayamanan o pera na isang napakalaking halaga doon sa parable of the talent. Mamaya ibabasahin po natin. Ano po? Ang talentong ito ay tunay na napakalaking halaga. Na sinasabi, ang bawat talentong ipinagkaloob noong may-ari ng bahay, nung Panginoon na iyon, nung tahanan na iyon, ay tumutumbas daw ng 20 taong sahod ng isang manggagawa. Nag-compute ako syempre. Ang isang talent na ipinagkaloob, talento, o halaga ng pera o kayamanan na ipinagkaloob ay nagkakahalaga ng 20 taong sahod ng isang manggagawa. Ipagpalagay natin na ang isang manggagawa ay sumasahod ng 500 isang araw. At palagay natin na siya'y
nagtatrabaho for 20 years, ay aabot ito sa milyon. 1.6 milyong piso. Ito yung halaga ng talento o kayamanan na ipinagkaloob sa isang katiwala o alipin. At sa talinhagang ito, sabi ko nga kanina, hindi tungkol doon sa talento na iyon. Talinghagang ito ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa paghahari ng Diyos na kung saan inahahalin tulad sa isang talento o napakahalagang bagay na ipinagkatiwala sa tao. In particular sa atin, na kanyang mga tinubos. Isang napakalaking halaga o kayamanan kung saan sa kanyang kaharian tayo pinagkatiwalaan ng mapakahalagang responsibilidad na kailangan nating ipagsulit sa kanyang pagbabalik. Buhay pa po ba kayo? Nakahanda ho ba tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon? Malapit na po ba ito? Aabutan ba natin? Maybe. Maybe. Tama mga kapatid. Isang napakahalagang bagay na ipinagkatiwala sa atin. Nasa kanyang pagbabalik, atin itong ipagsusulit. Ang tanong, handa na ba tayo sa pagbabalik ng Panginoon? Kung dumating ngayon ang Panginoon, makakasama kaya tayo? Sabi ng kasabihan, less talk, less mistakes. Less work, less mistakes. Akin lang po ito. Therefore, no work, no mistakes. Tama po ba? Mananahimik na lang tayo. Huwag na tayo magsasalita. Nang sa ganun, walang mali. Hindi ganon ang sinasabi sa kaharian ng Panginoon. Dahil kung wala tayong ginagawa para sa kaharian ng Diyos, tayo ay may malagim na kahahantungan. Magiging handa ka lang, kapatid, kung sa kanyang muling pagbabalik, matagpuan na tayo ay tapat na naglilingkod. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa gabing ito. Isang opportunity na mabuksan sa aming mga kaisipan ang isang talinhaga. Isang talinhaga o Panginoon na pilit na itinatago doon sa mga taong hindi nakauunawa. Ngunit kayo rin po ang nagsabi na ito, Panginoon, ay bukas at maaari naming matutunan at malaman ang tungkol sa iyong kaharian, sapagkat kayo mismo ang siyang nagsasabi, ang nagbibigay ng kahulugan ng lahat ng ito. Tulungan mo kami na maunawaan ang iyong mga salita. Tulungan mo kami, O Diyos, na magpasakop sa katotohanan ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na mabago ang aming buhay at ang aming pananaw. Sa iyo lamang namin ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong basahin ang talinhagang ito. Kung mayroon po tayong mga Biblia, maaari po nating buksan sa Matthew chapter 25. Start tayo ng 14 hanggang 30. Ang paghahari ng Diyos ay matutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon.
Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Verse 19. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang ito at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Verse 22, lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang mga bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik? Bakit hindi mo man lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Nakakatakot po ba? Ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Ayan ang binabanggit. Sabi sa umpisa, ito ang kaharian ng Diyos. Ang tagpong ito, mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay nagsasalita sa kanyang mga alagad sa Mount of Olives. Ito yung tagpo na kung saan hinihintay ng kanyang mga alagad. Sabi mo, Panginoon, ika'y mawawala ng matagal. Kailan ba mangyayari ito? Sabi mo, magwawakas ang mundo. Kailan ba mangyayari ito? Kaya naupo ang Panginoong Hesus at kanyang ipinaliwanag. Ang konteksto, ang tema ng lahat ng ito ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Ay tungkol sa muling pagparito ng Panginoon na matapos siyang umalis, bumalik sa Ama, siya'y paparitong muli. At sa kabilang kabanata ng kabanatang aking binasa, makikita natin ang paghuhukom. Mga kapatid, nandito tayo sa isang tagpo na kung saan ang katotohanan na tayo mangyayari ang pagbabalik ng Panginoon at ang tanong ay, handa ka ba? Sabi ko kanina, upang maging handa sa pagbabalik ng Panginoon, kailangan na tayo'y masumpungang tapat na lingkod ng Diyos. Hindi tamad. Hindi walang ginagawa. At doon sa pinakadulo ng aking binasa, ang isang lingkod
o isang alagad o isang katiwala na walang ginagawa sa kaharian ng Diyos ay hahantong sa walang hanggang kaparusahan. Ang katotohanan, iyan ng talinhagang binanggit ng Panginoong Yesus. Kaya kung tayo'y handa na, paano nga ba maging handa at tapat na lingkod ng Panginoon? Upang maging handa tayo at tapat na katiwala, dapat alam natin, una, kung sino si Jesus sa buhay natin. Sino nga ba si Jesus sa buhay natin? Sino nga ba yung sinasabi nating Panginoon Jesus? Na kapag tayo tumatawag at nananalangin, Panginoon, ano ang kahulugan ng lahat ng iyon? Kung ano ang pagkakakilala natin sa Kanya, ito'y makikita sa pagpapahalaga natin sa Kanya. Tama po ba? At sa mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin. Totoo lamang. Kung ano ang ating pagkakilala sa ating Panginoon, gayon din naman ang pagpapahalagang ibibigay natin sa Kanya. Walang pinagkaiba yan sa atin. Kung mahal mo ang iyong asawa at gayon ang iyong nararamdaman sa iyong asawa, mahirap para sa iyo, nasaktan siya. At kapag siya'y nasaktan, tiyak na masasaktan ka rin. Hindi mo magawang saktan siya. Sapagkat yun ang iyong pananaw at yun ang iyong nararamdaman, yun ang iyong pagkakilala sa Kanya. Papapansin natin sa talatang aking binasa, ang katiwalang binigyan ng 5,000 at 2,000 salaping ginto ay agad-agad na kumilos at ipinangalakal ito. Bakit? At pagkatapos, ito'y tumubo at naging doble. At masaya silang humarap sa kanilang Panginoon sa Kanyang pagbabalik. Panginoon, heto yung ibinigay mo sa akin. Ito yung ipinagkatiwala mo sa akin. Kumita ito. Naging doble itong ipinagkatiwala niyo po sa akin. Samantala, ang binigyan ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa. Ibinao ng salapi sa lupa at naghintay. Walang ginawa sa pagbabalik ng may-ari ng bahay. At pagbalik ng may-ari nung kanyang Panginoon, pinaratangan pa niya ang kanyang Panginoon. Hindi ba? Natakot ako sa iyo sapagkat ika'y malupit. Inaani mo ang hindi mo naman tinanim at pinipitas mo ang hindi naman sa iyo. Hindi tunay na nakikilala ng aliping ito kung sino ang kanyang Panginoon. Tayo mga kapatid, sa ganitong kalagayan ay pinagkatiwalaan ng napakahalagang bagay. Hindi lang bagay. Kalakip ng ating pananampalataya. Kalakip ng ating kaligtasan ay maraming bagay ang ipinagkatiwala sa atin. Hindi lang yan talento. Maraming bagay. Sino nga ba si Jesus? Sa talinhaga si Jesus, siya yung Panginoon, the Master. At sa bandang huli, ang Panginoong Jesus din ay nagsisilbing hukom. Siya yung boss. Siya yung may-ari ng bahay. Siya yung may-ari ng ating buhay. Siya yung may bigay ng oras, pagkakataon, kayamanan, talento, kakayahan sa atin. Wala tayo kahit isa. Yung talentong mayroon ka sa ngayon, hindi sa'yo yan. Ang katotohanan sa lahat ng iyan, pahiram yan, hindi para sa anumang bagay, kung hindi para
sa kaharian ng Diyos. Dahil lahat ng bagay na ipinahiram sa atin ng Panginoon, ipagsusulit natin iyan. Babalik at babalik ang Panginoong Hesus. Abe, baka manalangin ka na huwag isang bumalik. Tayo ay katiwala. Binigyan lamang tayo ng responsibilidad ayon sa ating kakayahan upang magampanan ito ng may katapatan. Minsan naiinggit tayo, bakit si kapatid na ganito, ba't ang dami, parang ang dami niyang ginagampanan? Bakit ang dami niyang pinagkakaabalahan sa kaharian ng Diyos? Well, binigyan siya ng mas maraming talento sapagkat nalalaman ng Diyos ang kanyang kakayahan. Hindi dapat natin kainggitan ng bagay na iyan. Pero for sure, lahat tayo ay mayroong kakayahan. Lahat tayo ay mayroong responsibility ipinagkaloob sa atin. Hindi po pwedeng wala. Meron tayong gift. Kilala tayo ng Diyos. Alam niya ang ating kakayahan. At ang lahat ng ito ay pinagkatiwalang responsibility na dapat nating pagyamanin at palaguin. Dahil sa kanyang muling pagbabalik, lahat tayo ay haharap at magsusulit. Brother Ronel, paano kung hindi pa bumalik ang Panginoon? Tapos ako'y wala na sa mundong ito. Mga kapatid, lahat tayo ay haharap. Bubuhayin tayong muli at haharap tayo sa Judgment Day. Hindi naman hinihingi ng Panginoon ang dami ng bunga. Ang mahalaga, nagbunga ka ba? Ang mahalaga, kilala ba natin ang Panginoong Hesus na nagtiwala at pinagkatiwalaan tayo ng mga kakayahan na ito? Kilala ba natin ang Panginoong Hesus? Kung kilala natin ang Panginoong Hesus, siya ba'y tunay na Panginoon ng ating buhay? Ginagamit ba natin ang mga talentong ito? Ginagamit ba natin ang kakayahan na ito? Ang iniwang responsibility sa atin? Ito ba'y ating matapat na ginagampanan? Siya ba ang tunay na nasusunod sa ating buhay? Ang kaluwalhatian ba niya ang ating ninanais at sinusunod? Hindi lamang yan, kapatid. Hindi lamang yung ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Napakahalaga na siya'y ating makilala. Pangalawa, upang makatiyak tayo'y maging tapat na lingkod, malaman natin at matiyak natin kung ano ang paningin ng Panginoong Hesus sa atin. Sino tayo sa paningin ni Hesus? Ang naunang dalawang katiwala ay naging tapat na lingkod ng Panginoon. Samantalang ang walang silbing alipin ay tinawag niyang masama at tamad. Siya ay inihagi sa labas sa kadiliman kung saan siya'y mananangis at magngangalit ang kanyang ngipin. Ano ito? Anong lugar ito? Impyerno, tama ka kapatid. Impyerno. Nangangahulugan ba, Brother Ronel, ang hindi tapat na lingkod ay
mapupunta sa impyerno. Nangangahulugan ba yon, Brother Ronel? No, kung ako ay narito sa simbahan na ito, nagsisimba kada linggo, nauupot, nakikinig, uuwi, tapos sa linggo na naman, o sa prayer meeting, atin ng prayer meeting, maupo, uuwi, sa linggong darating, wala akong absent sa pag-attend ng church, pero wala akong ginagawa. Tapat ka ba? Hindi. Hindi ka tapat na lingkod. Dahil ang tapat na lingkod ay sinasabi, hindi nagbabaon ng talento. Kung ang kaligtasan na ating ipinagkatiwala sa atin, kung ang pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ipinagkatiwala lang din sa atin, hindi natin ginusto, hindi natin ginustong abutin ng Panginoon sapagkat by nature, tayo'y makasalanan. Ang katotohanan, ipinagkatiwala lang din sa atin ang bagay na iyan. Kung itong ipinagkatiwalang napakahalagang bagay ay nasa atin, ano ang gagawin natin dito? Kahit yung ginto, hindi ba, Brother Reggie? Kahit yung gintong napakahalaga na yan, hindi mo ibabaon sa lupa yan. Isusukbit mo yan sa katawan mo. Ginto ito. Ginto ito. Ito, ginto. Kailangan makita ito eh. Hindi tinatago. Hindi po pwede na ang isang Kristiyano ay walang gawin sa iglesia, sa kaharian ng Diyos. Hindi po pwede na ikaw ay iniligtas ng Panginoon and then forever mauupo ka lang dyan. Hindi pwede mangyari iyon. Well, sabi na, maaari nagtatanong kayo, Brother Ronel, by works na ba tayo? Kailangan ba pagsikapan natin yung kaligtasan natin, maipakita natin upang tayo maligtas? Hindi. Hindi po ba? Ano sabi ni Apostol Pablo? By libreng ibinigay ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po ba? Hindi dahil sa mabubuting gawa natin, kaya tayo'y naligtas, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Lahat ng ligtas, magsabi ng amen. Yan ay regalo ng Diyos. Ang manampalataya ay regalo ng Diyos. Hindi natin ito inani sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Ang mabuting gawa ay resulta ng kaligtasan. Sapagkat naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, kung kaya't ito'y nag-uumapaw sa atin, na hindi natin mapigilan ng sarili natin, ang Diyos ay mabuti! O baka naman nahihiya ka pang sabing ikay Kristiyano. Kristiyano ka ba? Ay, hindi. Tao Kristiyano. Nakita, nagtataas ka ng kamay. Hindi ako nagtataas ng kamay. Hindi tinatago. Hindi ka lang nakaupo. Ang masakit pa nga minsan wala ka nang ginagawa, nagiging dahilan pa ng pagkatisod ng iba. Nagiging kasiraan ka pa. Nasaan yung napakahalagang bagay na ipinagkatiwala? Tamang tayo'y iniligtas at regalo ng Diyos. Subalit sinabi rin ni Apostol Pablo sa mga Pilipos, sa mga taga-Pilipos, pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Ang kaligtasan na nasa atin, sabi, pagsikapang maging ganap. Ano ibig sabihin noon?
We are saved, yes, niligtas na tayo. Pero patuloy tayong inililigtas ng Panginoon. At kailanman, kapag tayo ligtas na, hindi na. Wala nang pagtalikod pa. Pero yun eh. Di ba? Ang ganda sa English. Work out your own salvation with fear and trembling. May pagkatakot panginig. Bakit? Ang salvation ito. This is very precious. Na-imagine po ba natin nung tayo ay iligtas ng Panginoon? Naikukumpara po ba natin ang ating buhay at kung paano tayo niligtas ng Panginoon? Wow. Minsan mag-reflect naman tayo. Mag-meditate tayo. Ako kaya ko nang i-define at bigyan ng caption ng aking buhay. My life is a life of favor. Pabor ng Diyos. At mula sa pagkabata, hindi ko na ulitin yung storya ko. Mula sa pagkabata hanggang sa paglaki, hanggang sa kasalukuyan, malinaw sa akin ang lahat ng ginagawang pabor ng Diyos sa buhay ko. Malinaw sa akin yun. Malinaw sa akin na ako'y kanyang niligtas, pinili, pinagkatiwalaan, pinagkalooban ng kaligtasan. Malinaw sa akin yun. Malinaw sa akin yung talento kanyang ibinigay at malinaw sa akin na ito'y ginagamit ko para sa kanya. Malinaw sa akin lahat yon. Yun naman talaga ang dapat. Yung purpose natin sa buhay, dapat alam natin yun. Hindi po pwedeng iniligtas ka ng Panginoon for what? Nang walang dahilan. Meron. Hanapin natin ang bagay na iyan. Ano ba itong, hindi mo kasi sa akin to eh. Wala. Pag sumikapan natin na maging ganap, ang kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig. Kaya mga kapatid, kung walang pagsusumikap na gumanap, maglingkod, gamitin ang kakayahan para sa Panginoon, ang taong ito ay walang tunay na pagkakilala at relasyon sa Panginoong Hesus. Ulitin ko. Kung walang pagsusumikap na gumanap, maglingkod, layuan ang kasalanan, gamitin ang kakayahan para sa Panginoon, ang taong ito ay walang tunay na pagkakilala at relasyon sa Panginoong Hesus. Bakit? Bakit wala? Dahil kagaya ng aliping tamad, sabi, at masama, siya ay rebelde. Rebelde, ayaw niyang sumunod sa Panginoon. Kino-convict ng sin, nagre-resist. Ang pagtanggap ng taong ito ay maaaring hindi tunay. Siya'y nagkukunwari lamang. At ito ang masaklap. Ang alipin na iyon ay kabilang sa sambahayan ng Panginoon na iyon. Huwag po tayong padaya, mga kapatid. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, sabi ng Panginoong Hesus, Panginoon ay makakapasok sa langit. Iyon lamang gumaganap ng kalooban ng Diyos. Ginaganap ba natin ang kalooban ng Panginoon? Kung hindi natin ginaganap at tayo'y wala, inactive, walang buhay, kumusta ang ating prayer life?
Ito, personal to. Nananalangin ba tayo? Do we approach God in our private life? Amen. Baka pagkain na lang, hindi nakakalimutan pang kumain. Bible reading and meditation. Bible reading is not, hindi yung pagbabasa lang ng kwento. Meditation. Hanapin natin yung biyaya ng Panginoon. Hanapin natin si Kristo. Ano yung kanyang ginawa sa buhay mo. Reflect on it. That is meditation. Pag nabasa mo yon sa umaga o any time of the day, reflect on it. Meditate on it. Balik-balikan mo. Yun ang kagandahan nung nang gumagawa ng message. Kung isang linggo yan, isang linggong meditation. Pero kung hindi ka gumagawa ng message, wala meditation. Kailangan. Mga minamahal, sino po tayo sa paningin ni Jesus? Hindi ko kayo kilala. Ang Panginoong Jesus ang tunay na nakakakilala sa atin. Siya ba'y Panginoon natin? Meron ba tayong tunay na relasyon sa Kanya? Bakit? Dahil sa Kanyang pagbabalik, tayo ay haharap sa Panginoon at magsusulit. Ang lahat ng hindi kumilala sa Panginoong Hesus, tanda natin, ang kumikilala ay mayroong prutas. Ay dadalhin sa walang hanggang kaparusahan ang impyerno. Sa mga sumampalataya at mayroong bunga, siyempre, ang mananampalataya ay mayroong bunga. Paparangalan ng Panginoon. Hahanapin sa atin, mga kapatid, ang bunga ng kanyang ipinagkatiwalang responsibility sa atin. Kaya, a time of reflection, kumusta tayo? Nagbubunga ba tayo? Ginaganap ba natin ang kalooban ng Panginoon? Ginaganap ba natin ang ating responsibility? Maraming salamat po at magandang gabi. Salamat po, Brother Ronel, sa napakagandang mensahe. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Magsama-sama po ang women sa side na to. Sa likod po yung men. Dito naman po yung young professional. Sa likod po yung youth. Sa inyo pong groupings, maging specific po yung ating pong prayer items na ipapanalangin nyo po.
Kung tapos na po tayong manalangin, nilingan ko po na bumalik na po tayo sa ating pong mga upuan. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pong offering. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga kaloob na ito. Salamat, Panginoon, sa mga negosyo, hanap buhay, o anuman po, Panginoon, yung pinagmumulan ng mga income ng iyong mga anak. Maraming po amang maraming salamat po. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po itong magamit sa mga pangangailangan na po ng aming iglesia. Maraming po amang salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Announcement po. Next week po, ang speaker po natin ay si Sister Grace Angeles. Presider po si Sister Valerie Agno. Song leader po si Sister Mabel Galvez. Women po ang food assign po sa next week. Last week offering po ay 555. Attendance po ay 45. Nilangan ko po si Pastor Daniel para po sa closing prayer. Nire-request ko po si... Nadak lang pa. Tayo po ito mayo. Tayo po yung manalangin. Maraming salamat po sa mensahe na na-remind po tayo muli na maging faithful habang naghihintay sa pagbalik ni Lord. Let us pray. Meron po kayong announcement, Pastor? Mga men, meron daw po kayong practice po pagkatapos po ng ating prayer meeting. At mga women, makakauwi na po kayo. Let's pray po, let's pray.
Our Heavenly Father, Lord, salamat po sa napakasayang prayer meeting po. It is our joy na magkatipon po every Wednesday para po i-offer sa inyo ang aming mga thanksgiving, our prayers, and maging yung time namin, Panginoon, upang matutong muli, mapakinig, mag-aral ng salita ninyo. Salamat po sa mga tapat na nandirito, actively listening, Panginoon, na meron pong kumakalabit sa amin na para i-apply ito sa aming mga buhay. At lahat po ng aming mga natutunan ay siyang i-apply sa buhay namin, i-share namin sa mga malalapit sa amin, at hanggang sa ma-reach po namin yung mga nasa paligid namin. Salamat, Panginoon, for the speaker, sa aming song leader, sa instrumentalist, sa media, multimedia, sa bawat isa, Panginoon, na nakilahok sa aming prayer meeting. Salamat din po sa mga kasama namin live tsaka sa online na patuloy pong naglalaan ng kanilang panahon upang lumago, Panginoon. We pray na kayo po ang siyang magbalik sa amin o mag-bless, Panginoon, sa mga tao na naging tapat sa inyo. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, bigyan po sila ng pagpapala, Panginoon, na makapagpatuloy sa araw-araw na kanilang mga buhay. Nawa, Panginoon, kayo mag-ingat sa amin sa aming pag-uwi, at nawa makasama po namin kayo sa mga susunod pa na araw. We pray na kayo po ang siyang patuloy naming hanapin at saliksikin, Panginoon. I-bless you po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po.